Hello guys, welcome back to our channel. And for today, ang gagawin natin is about a video tutorial about the coin counter naman. So ito yung mga matagal nang nare-request ng nating mga viewers. And nagsearch ako nung isang araw sa YouTube. Parang wala masyadong tutorial about the coin counter. At ito na guys, ang video tutorial na magbibigay sa atin ng reference para makagawa tayo ng ating sariling mga coin counters. Pero bago kayo magpatuloy sa panonood ng ating video, please like and subscribe naman sa ating channel para mapagbigay pa tayo na continuous na mga video tutorials about sa mga coin sorters, coin hoppers, at iba pang mga electronics project na pwede nating magawa. Yun ay bilang suporta na rin sa ating channel na mapagpatuloy tayo magbigay ng mga values sa ating mga viewers. Okay? So since majority naman ng population is hindi sila into electronics, pero nagbibigay pa rin tayo ng mga tutorials. Medyo highly targeted kasi ang ating mga viewers since DIY prototyping po tayo. Okay, so bilang suporta po sa ating channel, please like and subscribe kung nagugustuhan nyo ang ating mga video. And in turn, gagawa pa po tayo ng mga videos in the future na makakatulong sa inyong mga projects. Okay, hindi na natin patatagalin po ito. Sisimulan natin sa ating diagram. So sa ating diagram, makikita natin dito, meron tayong coin hopper board. Ito. Yan. Meron tayong Arduino Uno. Uno kasi nagiging baseboard natin. Pwede rin naman itong mga ESP32 and etc. Marami kasing pwede, pero ito kasi ang pinaka basic. So ang problema lang dito sa Arduino Uno is medyo kulang siya sa shielding, kaya tayo nagkakaroon ng mga ghost credits. Kaya dito sa ating basic tutorial, meron tayo dito mga capacitor na nakadikit sa signal at ground ng ating coin hopper board, and at the same time meron din tayong capacitor. Ito yung 104 na ceramic capacitor na nasa signal and then ground ng ating system. So ginagawa natin to para ma-minimize yung ating mga ghost credits. Dahil nang yung ghost credits kasi medyo nanggagaling yun sa mga electrical noise, na sa electrical noise na yon nagkakaroon ng false triggering, kaya nagkakaroon ng additional na coins, credits sa ating mga coin counters. So dito, meron ako ditong switch din. Ito yung push button para pag press natin to, ito yung magsisimula ng counting ng ating coin hopper. So dito, nakakonect ito sa pin 3, and then yung kabila naman nakakonekta sa ground. So ang supply natin dito ay 12 volts power supply, black yung negative, blue positive. Ang gamit ko dito sa ating project ngayon is 12 volts 2 amps. Pero mas maganda para ma-minimize natin yung mga ghost credits, mas maganda na minimum na 12 volts 5 amps ang ating gamitin. Okay? Pero dito sa ating project na patino ko to doon sa 12 volts 2 amps, pero kapag nasa iba kasi, nasa ibang environment, medyo yung setup nito ay sa palagay ko ay hindi pa rin masyado makaka 100% na okay. Ay yung SSR natin para ma-minimize yung ating ghost credits since wala itong contacts. Hindi katulad ng ating mga relay module, meron yung Napitek.
So kapag yun ay nagko-contact, nagkakaroon siya ng electrical noise dahil lang nag-i-spark yun sa loob. Itong SSR is more on wala siyang moving parts. Kaya mas prepare natin sila kapag kasi itong coin hopper natin ay masyadong malakas yung starting na electrical noise. Kaya SSR ang ating gamit ngayon. So ito naka-plug in sa commercial line. Kinat off lang yung isang linya and then papunta na to sa ating coin hopper mismo. Since ito ay AC, ang ating SSR is para sa AC. Kung bibili kayo ng SSR, make sure na ang kanyang output is AC. Meron kasing SSR na hindi ko sure pero merong DC yung kanyang output. So itong SSR natin, nakakonect yung ating input na negative sa ground and then yung ating signal or yung positive ng input natin is nakakonect sa pin 4. And then itong ating LCD, meron naman yung label, ang ground ay sa ground, VCC sa 5 volts, ang SDA ay nasa pin A4 at ang SCL ay nasa pin A5. So dito may buzzer din tayo pero hindi ko pa masyadong nagagamit dito. Kapag nag-upload lang ako or nagre-reset, saka lang napapakinggan itong buzzer na to. Pero madali na naman itong i-integrate sa ating system kapag okay na yung ating coin counter. So guys, ito ay basic na basic. Marami pa kayong pwede maging improvement dito sa ating circuit na to. Depende sa inyong gamit. Kasi itong coin counter, pwede rin siyang i-develop into a coin changer. Tingnan nyo na lang itong board, ang ating diagram, at napaka-simple naman yung connection natin dito. Para naman sa ating code, dito ay medyo maikli lang. Meron lang tayong 63 lines. So, gumamit tayo na ilang libraries dito para sa ating mga modules na nakakabit. Halimbawa, itong LCD natin, nagamit ng itong libraries na to. Yung ating button ay nasa pin 3. Ang ating SSR, pin 4, buzzer 13. Ang coin count natin, ito yung parang credits natin. Kapag nagka-count yung hopper natin, dito yan nag-a-add. Ang ating coin hopper, ano ba to? Sa coin hopper natin, wala na to pala. Okay. Kasi yun na yung SSR. Kasi nagte-testing din ako dito nung una. Kasi medyo inaccurate ang ating project ngayon. Pero napatino ko siya using the ceramic capacitors. So serial natin for troubleshooting, yung pin 2 natin, since nagamit tayo ng interrupt pin ng Arduino natin. So yung sa interrupt pin, dun yung nakakonekta yung ating coin hopper board. Button 1, buzzer output, button 1 input, buzzer output, SSR output. Ang coin hop, tanggalin na natin to. Attach interrupt, ito yung pin 2 ng ating pag may na-detect siyang pulse, mag-a-add yung ating coin. Okay, yan. So initially, mag-display tayo ng welcoming message, yung basic coin counter by Alexab Electronics. And then, the-delay ng 2 seconds and then i-clear yung ating LCD at isi-zero yung ating coin count. Kasi kung mapapansin nyo, kapag start ng inyong system, merong kagad piso. So, para ma-eliminate yon, maglalagay lang tayo ng delay dito and then isi-zero natin yung coin count. Okay. Dito naman sa ating void loop, dito lang naman natin inaano yung status ng ating system, kung siya by counting or naka-standby. Papakita natin uli mamaya kung paano siya nagana. And then yung coin count is dinidisplay lang niya. So ang button 1 natin is pag napindot natin, yan ay yung exclamation digital read. Ibig sabihin,
napindot natin yung ating button kasi input pull up siya. And yung ating SSR ay dapat patay muna. So kapag patay yung SSR at saka napindot yung button, may konti lang ako ditong debounce para pag naka-hold yung pindot na ang ating button, saka lang siya mag-on yung SSR natin or yung nakakonekta sa coin hopper natin, saka lang siya mag-on pag nirelease mo yung button. Kasi pag wala ito, pinindot mo yung button at hindi mo pa nire-release, natakbo na yung ating SSR pero paulit-ulit siya dito, parang nai-stuck. So kailangan may debounce din yung ating mga buttons. Ngayon, kapag meron tayo naka-else dito, ibig sabihin kapag pinindot uli natin habang naka-on yung SSR natin, mamamatay bali yung ating coin hopper. Tapos may debounce ulit ako dito hanggat hindi nire-release, hindi siya lalabas dito sa ating. So by using interrupt, ito yung kanyang function. Dito lang nag-additional ng coin count. Tapos nagamit tayo ng konting debounce para ma-minimize din yung ating pagdodoble ng count ng ating mga coins. So okay, yun lang yung para sa ating code. Okay, maikli lang to. Pwede nyo na itong testing na tayo ng ating coin counter. So, bago tayo magsimula, sa mga nagtatanong, itong aking mga attachment sa ating coin hopper ay ito ay ano na natin, meron tayo sa shop nito, binebenta natin to. Okay? Para mapadali na rin ang pagsiset up ng mga coin counter at saka sorter sa ating mga businesses. Okay, so itong coin hopper stand is para umangat lang yung ating coin hopper, and then naka-slant to ng konti para lang yung paglabas ng coins dito sa ating slider, diretso siya dito sa ating coin box. Dito niya sinosort yung ating mga coins. Kung siya by piso, 5 pisong bago, 5 piso at 10, 5 pisong luma, at saka yung 20 pesos natin. So meron akong tutorial lang setup nito para do sa mga interested. Ginawa lang natin ito para syempre mas mapadali yung pagsiset up natin ng mga hopper natin. Okay, may nagre-request din na mas malaki daw itong coin box. So, siguro sa later on, gagawa natin ng mas malaki. Nakapila na yan sa ating engineering na department. Kasi yung ating engineering department is focus sa mga projects at mga tutorial. Para, syempre, ina-encourage natin yung ating mga madlang people na Pilipino na gumawa ng kanilang mga projects. Sa LXHub po kasi hindi po kami natanggap ng mga fabrication services dahil para ma-encourage natin yung iba na mostly mga students para silang gumawa ng kanilang mga projects mismo. So meron tong sa shop namin, pwedeng slider lang ang inyong bilhin, pwedeng tong coin box, at pwede rin tong hopper stand lang. Pero naka-combo yan, mas mura pa rin kung ko-compare nyo sa iba. Pwede nyo rin i-try kung gusto nyo. Yan. Okay? So, testing na tayo. Meron ako ditong mga piso, 50 pieces ata to. So, try natin na paganahin ng ayos. Tingnan natin kung makaka-count ng ayos. Pero sana naman hindi magloko ito sa video tutorial na ito. Kasi nung isang araw, halos isang araw akong
nagtro-troubleshoot dahil lang nagkakaroon ng ghost credits. Kasi nung mga nakaraang mga taon, hindi naman ako nakaka-encounter ng ganun. Hindi ko lang alam. Baka dahil dito sa board na to, yan. Kung mapapansin nyo, itong board na to, wala siyang capacitor. So, ibig sabihin, medyo prone ito sa electrical noise. Kaya, nilagyan na lang natin ng ceramic capacitor para medyo mabawasan yung electrical noise. Siguro pag nagkaroon ng time, magawa tayo ng custom nito na medyo maganda ang performance sa electrical noise. Pero ito kasi yung kasama ng hopper mismo. So ito muna yung ating papaganahin, okay? So, katulad nito, meron na akong coin count na isa kagad. So may ghost credits. So ang suggest ko dito, habang hindi naka-on yung ating hopper, ay i-disable natin yung ating interrupt pin. So yan, kita nyo, may 1 kagad. Okay. Since ito ay basic na tutorial, maaari pang gawan to ng paraan kasi basic lang siya eh. So marami pang pwedeng ilagay sa code. Pero ito yung pinaka magiging foundation ng mga coin sorter projects nyo. Okay, testingin natin. Press tayo ng button. Kita nyo ba? Press tayo ng button. Okay guys, medyo setup natin ngayon okay pa rin, 50. Kasi tinetesting ko to kada araw. Okay pa naman siya. Pero nung una lang talaga ay medyo nakakayamot din dahil hindi mo malaman kung saan yung problema talaga eh. So testing pa natin na isa pa. So itong ating coin box, meron tong slider na parang gate. Para kapag kukunin nyo na yung inyong mga coins, mas madali. So, ilagay ko na rin yung link dun sa description sa mga interested. Meron naman kaming Shopee, Lazada at TikTok. Ano pa ba? Ano? Pwede nyo sila ma-browse dun. Okay. Pansinin nyo guys, itong coins ko, di ba? Isasalin ko lang yan. So, minsan, nagkakaroon niya ng credits kahit na nagsasalin lang ako ng coin doon nung una. Pero, siguro, nadala ng capacitors natin, kaya okay na siya. So, testing ulit tayo. So ngayon, accurate pa rin naman siya. Pero dagdagan natin ng ibang coins. Yan. 10 5 pisong bago. 10 nga ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang pala. And then yung 5 piso at 10 na halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then 20 pesos. Dagdagan natin ng 20 pesos para 70 dapat yung coins natin. Kaso hindi ako makakita ng 20. So 5 piso na lang na bago. Okay. So 50 plus 20 dapat 70 ang lalabas. Okay. Yan natin. So ito yung slider natin, nagsosort to ng coins. Yan, may nahulog pa.
nagsosort to ng coins manually. Kasi alam nyo naman, sa Pilipinas, meron tayong coins na magkasukat, yung 5 piso at saka 10 piso. So ito 70 dapat, pero may nahulog dito, hindi ko alam kung kasama siya. Tingnan natin. Start. Okay. So, accurate pa rin naman, 70, kasi nagdagdag tayo ng 20 na coins kahit siya ay magkakaiba. So, yan. Nasosort na niya dito. O, yan. Okay. O, tatry pa ba tayo ng isa pa? O, isa pa. Bago natin tapusin itong video tutorial para makita niya na talagang nagana to. So, kailangan lang talaga ng konting filtering ng electrical noise dito sa ating system na ganito. So baka susunod natin is coin changer naman kapag nag-okay ito. Pero siguro kapag itong video ito ay nagkaroon siguro ng mga 100 likes. Parang nangangarap lang ano. Kasi parang ang ating mga viewers ay medyo mahihain din sa mga comments. Kasi highly targeted naman talaga ang ating mga video. Okay? So, try natin ulit. At isa pa guys, pag pinipindot ko sinisiro yung coin count. Kaya kada press ito, bagong count ang mangyayari sa atin. Okay? O, press natin. Okay, so yun na muna guys, and I hope na may natutunan kayo sa ating video tutorial. And ito kasi matagal na rin nare-request ng ating mga viewers. Okay, so itong coin hopper board, kung makikita nyo, wala din to. Pag nag-search kayo sa YouTube, wala rin kayo masyado makikitang tutorial about sa connection nito. Okay? So, kapag napanood nyo ang video ito, sana ay ma-share nyo sa ating mga fellow na DIYers. Para share-share lang naman tayo. Tayo hindi nagdadamot sa ating mga ganyang basic code. Kasi basic naman talaga siya kung tutuusin. Okay? So, good luck po sa inyong mga projects at mga businesses, and stay tuned sa ating channel. Okay, bye-bye!